Hebreo at panitikang Hudyo ba ay nabibilang sa Israel? Hindi naman. At siguradong hindi lamang para sa Israel, ayon kina Dory Manor at Moshe Sakal. Magkapareha sa buhay at paglalatala. Dalawang Israeli sa Berlin ang naglunsad ng Alt Neuland, isang pandaigdigang plataporma para sa panitikang Hebreo mula sa iba't ibang bansa. Ito ang unang secular na Hebreong palimbagan na itinatag sa labas ng Israel mula nang mabuo ang bansa. At kasalo ko ngayon si Moshe Sakal mula sa Alt Neuland. Maraming salamat sa pagsama at pakikipag-usap sa amin dito ngayon. Salamat sa pag-imbita sa akin. Kamusta mula sa Berlin? Ngayon, sinabi mo dati na padang ang Hebreo ay palading isang pandaigdigang wika at ang makabagong Hebreo ay isang internasyonal na wika. Ano ang ibig mong sabihin doon? Kaya ang Hebreo, gaya ng alam natin, ay isang sinaunang wika. Pero ang makabagong Hebreo, gaya ng alam natin na yon, ay nilikha sa Europa. Kaya ito ay isang bagay na ginagawa natin ngayon para maibalik ang wikang ito. Masasabi ko, pero sa bagong paraan. Ito ang Alt Neuland, kaya ang lumang, bagong lupain. Ang ating lupain ay hindi isang teritoryo, kundi isang wika, isang pamana. Ginagawa namin ito, dinadala namin ang panitikang ito sa mundo, sa Hebreo, Aleman at Ingles. At posibleng sa iba pang wika rin sa lalong madaling panahon. Sige, at ang Alt Neuland hindi tumatanggap ng pampublikong pondo mula Israel mula nang itatag sa Berlin, tama? Ngunit ito rin ay pagpiling manatiling hiwalay sa pamahalaan ng Israel. Paano naman yon? Una, hindi namin magagawa yon dahil isa kaming kumpanyang Europeo. May kukwento ako sa iyo. Nung ginawa namin ng ISBN, alam mo, yung code na nilalagay sa mga libro, natural na tinawagan ko ang mga kakilala ko sa Tel Aviv para umorder ng ISBN at gusto nilang ilagay ko ang address sa Israel. Sinabi ko sa kanila na wala kaming address sa Israel. Tinanong nila kung anong wika ilalatala. Sabi ko, Hebreo. Kaya sinabi nila, ilagay ko na lang ang address ko sa Israel. At pagkatapos ay sinabi ko, pero wala talaga kaming address sa Israel. At parang paikot-ikot lang yon hanggang sa tinawagan ko na lang ang mga bagong kasamahan ko sa Berlin, ang ISBN, at nag-order ako ng ISBN na ipiprint sa Israel, sa Hebreo, pero sa Berlin. Kaya sa tingin ko, yun nasa madaling salita ang kwento namin at kung ano ang ginagawa namin. Nagtatayo kami ng isang infrastruktura. Alam mo, marami talagang mga Israeli na pumaalis o umalis na sa Israel. Maraming Israeli ang sumusulat sa Hebreo sa Israel. Kaya ito ang pinakamalaking komunidad at hindi namin ito itinatanggi. Gumagawa kami ng konkretong bagay, pero naniniwala kaming kayang saklawin ng ecosystem ang lahat. Kaya nitong saklawin ang Israel, pati na rin ang mundo sa labas ng Israel. Gaya ng sinasabi namin sa Hebreo, Hul, Chutz, Laaretz, lahat ng nasa labas. Hindi ganun ang pananaw namin dito. Hindi naman kailangan ganun. Israel ang pinakamalaking sentro ng Hebreo na yon. Pero hindi lang ito nag-iisa. Isa lang ito sa mga sentro. Ganito ko ito nakikita. Kaya maaring ito ay subversibo. Pero simple rin kung titingnan mo sa ganung paraan. Bakit mo mahalagang magkaroon ng hindi Israel, hindi nakabase sa Israel, at hindi relihiyosong Hebreong publishing house na yon? Lalo na matapos ang mga pangyayari nitong nakaraang 2.5 hanggang 3 taon. O dahil nakikita natin na tulad sa maraming lugar sa mundo, pero pagdating sa ating pamana, sa ating wika, nakikita natin yon. Mayroong parang pagkaputol mula sa mundo, masasabi ko, sa pandaigdigang usapan. At naintindihan ko yon, nandyan ang pamilya ko sa Israel at marami akong kaibigan. At ako ay, alam mo na, nahihirapan ako nitong mga nakaraang taon na alamin kung saan tayo nakatayo, kung ano ang pinaniniwalaan natin, kung ano ang sinusuportahan natin at kung ano ang hindi. Kasabay nito, nabubuhay ako sa mundo at sa Europa. At minsan nararamdaman ko na ang mga kasamahan ko sa Israel, sinasabi nila kahit na alam mo mula sa mga liberal at sa hanay ko ng mga manunulat na tinatawag na alam mo bukas sa mundo. At alam mo gusto nila ng kapayapaan at hindi sila sang-ayon sa nangyayari ngayon sa Israel, Palestina at sa kasalukuyang gobyerno.
Pero kahit sinasabi nila, sige, umalis ka ng Israel, ayos lang, pwede kang umalis. Hindi ka namin tinatawag, alam mo, tulad ng sinabi ni Rabin noon, na kayo ay mga duwag noon. Ayos lang, pero iwan mo ang iyong wika, iwan mo ang iyong pamana. Hindi mo ito dadalhin. Hindi mo ito pwedeng dalhin. Kaya wala kang gantimpala. Alam mo, ang sapphire price ay para lang sa mga manunulat ng Hebreo na nakatira at nagbabayad ng buwis sa Israel. Kaya hindi ito ang pinakamahusay na aklat na Hebreo ng taon. Ito ang pinakamahusay na aklat na nakasulat sa Hebreo sa Israel ngayong taon. Pero ayaw naming magreklamo. Pareho kami ni Dory at ng aming team, matagal na kaming nasa industriya ng paglalatala at gusto naming mag-enjoy, masasabi ko, sa lahat ng salita. Kaya gusto naming manirahan kung saan namin gusto, kahit saan pa yan sa mundo, magsulat sa kahit anong wika na gusto namin, at kumapit sa aming pamana, hindi ito bibitawan. Ginagawa rin namin ito para sa mas batang henerasyon na wala ng mga oportunidad na meron kami noon. At para rin sa mga bata, alam mo, maraming bata, mga batang Hebreo, mga batang nagsasalita ng Hebreo, ay lumalaki sa iba't ibang panig ng mundo ngayon. At ayaw naming mapilitan silang bitawan ang kanilang wika. Tama, Moshe Sakal, maraming salamat sa pagsama sa amin at good luck sa proyekto. Maraming salamat.